Kapatid, hindi ka ba mapagkatulog dahil sa labis na pag-iisip? At kahit gusto mong magpahinga sa kakaisip, patuloy pa ring tumatakbo ang utak mo. Marami pa ring naglalaro sa isip mo na hindi maalis-alis. Na kung saan, pagsapit ng umaga, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Pagod ka pa rin. Exhausted. Kung ganito ka, kapatid, manatili kang nakikinig. May dahilan kung bakit nandito ka ngayon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Nais ng Diyos na bigyan ka ng kagalingan. Nais niyang pagalingin ang isip mo ngayon. Nais niyang palayain ang puso mo at isip mula sa kung anong gumugulo sa iyo. Bago tayo magsimula, isulat mo sa comments ang salitang Amen kung handa kang tanggapin ang kagalingan para sa iyong isipan. Huminga ka ng malalim. At hayaan mong ang presensya ng Diyos ay pumasok sa puso mo. Kapatid, gusto kitang tanungin. Pagod ka na ba? Pagod na ba ang isip mo? Pagod na ba ang puso mo? Lagi ka bang kinakabahan kahit walang dahilan? Lagi ka bang nag-iisip ng labis? Lagi ka bang may takot na hindi mo maipaliwanag? Lagi ka bang stressed kahit wala ka namang ginagawa? Lagi bang may bigat sa iyong dibdib? Lagi ka bang nag-aalala tungkol sa kinabukasan? Lagi ka bang hindi mapakali? Kung oo, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa.
Hindi ka mahina. Hindi ka pabigat. At hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ang sabi sa awit, Kabanata 34, talata 18, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Alam mo ang bigat ng isip namin. Alam mo ang takot na hindi namin masabi. Alam mo ang mga gabing hindi kami mapagkatulog. Alam mo ang mga araw na pagod kami kahit wala pa kaming ginagawa. Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan ng isipan. Hipuin mo ang bawat takot. Hipuin mo ang bawat pag-aalala. Hipuin mo ang bawat isip na gulong-gulo. Hipuin mo ang bawat puso na pagod na. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng katahimikan. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyo. Kapatid, pakinggan mo ito. Isayas, Kabanata 41, talata 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan.
Juan, Kabanata 14, Talata 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Awit, Kabanata 46, Talata 10. Tumigil ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Kapatid, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang alalahanin ang lahat. Hindi mo kailangang dalhin at pasanin ang lahat. Hayaan mong ang Diyos ang magdala ng lahat ng iyong alalahanin. Panginoon, hinihiling ko ang malalim na kagalingan para sa isipan ng kapatid kong nakikinig ngayon. Kung siya ay dumaranas ng anxiety, pakalmahin mo ang kanyang puso. Kung siya ay labis-labis na nag-iisip, patahimikin mo ang kanyang isip. Kung siya ay stressed, bigyan mo siya ng kapahingahan. Kung siya ay may takot, palitan mo ng tapang at kapayapaan. Kung siya ay naguguluhan, Panginoon, bigyan mo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Kung may masakit na alaala na hindi niya makalimutan, hilumin mo ito. Kung may mga iniisip siyang paulit-ulit na gumugulo sa kanya, palayain mo ang kanyang isip. Kung may mga bagay na hindi niya makontrol, turuan mo siyang magtiwala sa iyo. Hipuin mo ang kanyang isipan.
Hipuin mo ang kanyang puso. Hipuin mo ang kanyang emosyon. Hipuin mo ang kanyang buong pagkatao. At iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kapatid, hayaan mong tumagos sa puso mo ang bawat salita. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka pababayaan. Hindi ka mahina. Hindi ka basag. May pag-asa. May kapayapaan para sa iyo. May kagalingan para sa iyo. May bagong simula. May Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na nagbabantay sa isip mo. May Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ngayon, sabihin mo ito ng may pananampalataya. Tinatanggap ko ang kapayapaan. Tinatanggap ko ang katahimikan. Tinatanggap ko ang kagalingan ng aking isipan. Tinatanggap ko ang kalayaan mula sa takot. Tinatanggap ko ang bagong simula, Panginoon. Panginoon, salamat sa kapayapaang ibinuhos mo ngayon. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katahimikan at kapayapaan ng isip. Gabayan mo ang kapatid kong ito sa bawat araw.
Iligtas mo siya mula sa anumang pagkatakot. Iligtas mo siya mula sa labis na pag-aalala. Iligtas mo siya mula sa anxiety. Iligtas mo siya mula sa bigat ng isip. Ipaalala mo sa kanya na ang kanyang isipan ay nasa ilalim ng iyong biyaya. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, salamat sa pagsama sa panalangin ito. Kung naniniwala kang pagagalingin ng Diyos ang iyong isipan, isulat mo sa comments, "Ako ay pinagaling ng Diyos." Bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Isulat mo rin ang iyong prayer request at patuloy tayong mananalangin sa bawat isa. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, i-like mo ang video, mag-subscribe at i-share mo ito para mas marami pang makaranas ng kagalingan ng kaisipan. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ang iyong puso, isipan at buong pagkatao. Naway dumaloy sa iyo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo.